Hello mga kaulam! Kain muna tayo at ako'y naggata ng purak o parrot fish mga kaulam. Sobrang sarap nito talaga. Promise ko sa inyo yan. Paborito talaga namin yan ng buong pamilya sa Pilipinas. Tapos nilagyan ko siya ng mga gulay-gulay. Yung dahon at talbos ng kalabasa, tapos may papaya. Tapos nilagyan ko din siya ng yung siling panigang. Pang 15 araw na nga pala ng Ramadan, kaya may 15 araw pa kaming iintay para bago matapos ito. A little bit update sa kalagayan namin po dito sa UAE mga kaulam, payapa, banayad. Although may mga pagkakataon mga kaulam na may safety measures sa amin ang government. May message silang pinapadala kapag meron silang nai-intercept na mga, alam niyo yun, yung mga pinapadala nila ng mga missile, ganyan. Pero under control naman mga kaulam, back to work na rin ang karamihan sa mga nagtatrabaho mga kaulam. May mga teachers, hindi talaga kami pwedeng bumalik sa school. Siyempre, maraming bata ang aasikasuhin kapag merong mga emergencies, hindi namin yan sila maiisa-isa. Tapos, ihahatid isa-isa ng school bus, so mahihirapan. So, dapat, at saka talagang yung safety measures ng mga estudyante, ang top priorities ng mga school dito. Ang ibang offices, naka-work from home, doon sa mga pwede naman i-work from home, para din maiwasan din ang sobrang traffic sa labas. Talagang bilib na bilib ako doon sa mga nagpapakalat ng ibang balita. Kahapon, ang dami ko na namang nakita. Tapos kanina, mga kaula, may nag-message pa sa akin, bakit daw ako namamalengke pa, nakakapamalengke pa daw ako, ang gulo-gulo daw sa labas, ang dami daw ganito. Hindi naman nila nakikita ang mga pangyayari dito. Ang dami ngang nasa park na mga bata kanina, nakikita ko naglalaro kasama ng kanilang mga nanay, ang mga tao naglalakad, namamalengke, nag-grocery, ang daming sasakyang dumadaan at papasok sa kanilang trabaho. Normal na normal po ang buhay dito mga kaulam sa UAE. Grabe, habang kayo dyan sa Pilipinas ay grabe ang mga nanginginig ang inyong mga tuhod, kayo'y sobrang takot at ang iba ay nagkaka-anxiety na dahil sa mga anak na nandito sa Dubai, dahil sa mga maling impormasyon na nakakarating sa inyo, ay kayo ho'y magtanong sa kagaya namin. Ako naman ho'y laging naka-online, ako naman ho'y nagbablog. Maanong kayo'y magtanong sa amin? Ang dami ho, hindi lang ako. Diyos ko, libo-libo kami dito na nagpo-post. Magtanong sa amin. Hindi yung agad ay manonood ng video na mga naka-AI naman. Tapos mga ninervyusan at mga katal ang mga tuhod. Huwag gayon. Magtanong sa amin. Payapa ho. Baka naman ang inaalaala nyo din ay mga busog na busog at mga harok sa pagtulog ay kayo dyan hindi mga nakain at hindi mga nakatulog sa pag-aalaala ay siya ay kayo ang maaapektuhan at hindi kami. Ay aayaw din naming mangyari iyon. Abay kung pwede ko lamang kuritin at punitihin ang singit itong mga nagpapadala ng mga videong mga misleading ay talaga naman Kaya dito sa Dubai ay may batas ngayon na kapag ikaw ay nag-upload ng video na hindi naman totoo, ikaw ay magfa-fine ng 200,000 dirhams, kulong ka pa, ipapadeport ka pa sa iyong bansa. Hari nawang mahuli na itong mga ito sa totoo lamang mga kaulam. At ako'y nag-aalaala din sa inay, ang inay isa gagaling ding maniwala sa mga video. Aba, buti na lamang at ako'y kahit papaano hindi napapanood nga nila ako, naayos naman kami. Ako lang ang mga kaulam, simula nung linggo hindi pa ako nalabas ng bahay. Choice ko yun. Tinatamad akong lumabas dahil tinatamad akong maligo. Sa totoo lamang. Dahil gusto ko paglalabas ako'y bagong bigot para ako'y mabango. Ay tinatamad akong lumigo, ay di hindi na lamang ako lalabas. Gayon, pwede naman tumawag sa grocery, magpapadeliver. O, ako nga mamaya ay pupunta na sa aking estudyante, mag-tutor na ako. Kahapon ay ako'y tinatawagan at gusto ako'y mag-tutor. Sabi ko ako'y tinatamad at ako'y tinatamad lumigo. Gayon lang ang mga kaulam, huwag masyadong huwag natin masyadong i-exaggerate, Diyos ko po, at kayo'y pumanatag diyan sa Pilipinas, ipanatag ninyo ang inyong kalooban, at hindi kami pababayaan ng gobyerno din sa totoo lamang. Kayo dyan ang mag-ayos at ako po ay ninanakawan ang ating bansa ng mali-malitang pera, ay minsan nakangiti pat ayos laang sa iba, kainaman din. Kita ganin yung kasarap ng aking kain, ako'y ginatampurak ang ulam, tapos ganito ang inyong aalalahanin at ang inyong kaninervyusan ay kung kumain nakataas pa ang tuhod. Basta inyong alalahanin, kami dito ay ayos, kami dito ay salamat sa Diyos, alhamdulillah, sa awa at grasya at gabay mga kaulam, maayos kami. Kayo'y pumanatag, kayo'y matulog, kayo'y kumain, at kada katapusan kayo'y may matatanggap na padala. Pero wag naman ninyong kalimutan mga kaulam, mga musta. Dahil sa mga ganitong ang pagkakataon ay hindi lang yung kailangan kayo mangungumustay, kailan ka magpapadala, magkano ang iyong ipapadala, ako'y ibibili mo ng relo, ako'y ibibili mo ng bag,
Huwag gayon la ang mga kaulam.